tayo. May guide. May guide tayo Wow. Alam mo. So, andito po tayo sa Masungi Ito Reserve. po, Masungi Geo Reserve. Masungi Geo Reserve Yes po. Park. Wow, ang ganda nito oh. Ayan. Natural yan? Yes, yan po yung tinatawag niya, kaya nga po masungit po yung ano niya, nagkaroon ng rock formation. At yun po i-explain po mamaya sa atin. Natural po, limestone po yan. Limestone. Plants and programs. And programs po ng ating pamahalaang bayan. Ating local government. LGU ng Baras. Okay, ma'am. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. So, kami po kasi dito sa atin, since tayo po ay organic and agriculture. Ay, teka ma'am, pakilala muna natin ikaw. Okay po. Buong pangalan, ma'am. Umihingal na ako agad bago pa lang. So, ako nga po pala si Ginang Susan Robles Mendoza. Ako po ang tourism officer designate po sa ating pamahalaang bayan. Yes po. Okay. So, yung mga plans and programs po ng LGU, ma'am, pwede nyo bang i-elaborate? Apo. Sa amin po ngayon, since kami po ay nag-promote po at ipinapalagana po natin ng likas saka po, yung pagsasakang likas o yung organic farming po natin, ay sa ngayon po kami po ay nag-acquire na ng more lot for demo farm. Ibig sabihin, yung pong mga possible po na mga lupa na pwede pang pagtamnan ay ina-acquire na po ngayon ng pamahalaang bayan. Oh, okay. So, kami po ngayon ay nasa process na po ng paggagawa ng ordinance dun po sa mga idle land na maaari pong gamitin as agri-farm or para po dun sa aming urban gardening. Ayun. And then sa ano po na ang pamahalaang bayan po ay nag-enter na into MOA sa DOST para po naman matulungan po natin yung matulungan tayo sa ating farm waste. Sabi nga po, yung waste na yan ay nagiging problema. So, inuuna na po namin yung solusyon para po dito. Para po maging useful pa yung agri-inputs po natin. At yung saka, waste para maging At yung po inputs. mga waste na yon ay maging ano po sa ating agricultural products. Yes. Ayun, additional additional products po, magagamit po yung waste na yan. And then, tutuloy-tuloy po namin yung aming organic garden. Pero, sabi nga po, kasi po sa ngayon, nagkaroon po kami ng contest po sa organic gardening or organic farming. Hindi po matatapos dun sa contest, kundi itutuloy-tuloy po iyon at lalo pa po naming palalawakin. Hindi lang po dito sa bayan ng Baras, sabi nga po, kung sa buong probinsya at may papalagana pa po ito na maging model po ang bayan ng Baras. Tapos po, yung pong hindi po siya basta contest, kundi pipilitin po namin na maibigay po yung pangangailangan ng ating mga farmers. So, una po, do sa kinakailangan nilang mga materials at saka po yung mga equipment na magagamit po sa pagsasaka. At syempre po, yung aming long-term plan ay yun po, we buy a lot para sa ating post-harvest facilities and drying area. Kasi ang dami-dami na pong produce, kung wala po kaming paglalagyan at
i-market ito. Kaya kailangan po magkaroon kami ng lugar kung saan po dadalahin yung mga produce na yon. Ayan. Yung po yung pagtulong natin sa ating mga farmers. Ito kayo nakapicture po. Ganito pala Rico, kagaganda, no? Okay. Sobra po. Picture daw tayo lahat dito. Okay. Tara. Thank you, ma'am, ha. Okay po. Grabe, ganda dito. Yes. So natural po lahat to, walang niilinipat. Wala po. Natural. Ano pangalan mo, ma'am? Grabe. Bungad pa lang yan, sir, ha? Bungad pa lang po. Pag pagod ka na sa bag mo, sabihin mo. Ganda. Yes. Di ba may mga ganito tayo sa farm? Magagamit mo naman talaga lahat. Bungad pa lang. Ma'am, ito hindi nyo rin tinanim to. Yan po tinanim po namin yung iba po. Iba naman po kung sa Natural. Ganda, ha? Ingat lang po sa mga hagdan. Medyo may madudulas pang parte. Oo nga. Tapo. Dahan-dahan lang po tayo. Direct body. Ang ganda ng ano, puno, oh. Parang bonsai na malaki. Ma'am, Oh. anong daan to, ma'am? Dyan po, ibang daan din po yun. Okay. Parehas lang naman po. Medyo mas stiff dito, direct, ha? Ingat please. Madulas mo yung madudulas po Ma'am, Ganda pala rito. Hindi natin nalalaman. Yes. Lagi natin dinadaanan. Yes. wala. Ito. Itong lugar na to, di natin alam na maganda. Kala ko gusto niyo palang ganito, eh. Dapat din punanta ko na kayo dito. Nakapunta ka na dito, Kong? Apo. Matagal ka na? Oh, rides. Pumapasok yung mga motor dito? Pwede naman mag-rides dito. Ito, mga ordinaryong halaman lang to, oh. Di, tinanim na nila yan. Kaya nga. Oh, Daddy! Mm. Oo nga. Buti naman ako nag-sneakers. Bakit? Eh, okay, nag-grip. May grip yun eh. Hindi, walang grip yun. Adidas lang yun. Yung isa. Okay. Hindi natin alam. Maganda yung pagkaka-landscape. Sometimes hindi mo kailangan pumunta ng Tingin mo yung mga ground cover niya, oh. Mga ano, yung mani-mani. Walang overnight. Pero dati may night train. Good morning Hello, po. morning. Good morning. Bianca po from Masuli. Hello Ay, po. Bianca, buddy. Hello po, Sir Buddy. Dito po muna tayo for orientation. Ay, sige pa. Dali po kayo. Ano po? Wala yun. Bianca. Nice place. Kayo doon para makapapahinga po kayo ng kaunti. Okay. Hindi pa pala yun. Ganda, no? Sir, pero maganda rin po yung iyong bukod. Oo. Ano to, dun sa bamboo forest sa Baguio. Ang ganda po ng nagka-design. Mura lang to. Dun sa Baguio, yung bamboo forest. Magkano lang to? Oh. Ang cute Sulit. niya yan, nakaganon, dami nilang ganyan. Bali, simulan po natin ang maiksing oryentasyon at ito po ay sa pamamagitan ng pagtatawag ko po sa inyong mga pangalan. Bali, si Ma'am Susan Mendoza. Magandang umaga po, Ma'am. Si Ma'am Maricel Saladero. At maligayang pagdating po dito sa Basungi Geo Reserve, Baras, Rizal. Kinagagalak po namin kayo po ay makasama ngayong araw. Ang Masungi po ay hango sa salitang Filipino na
sungki-sungki, na ang ibig pong sabihin ay hindi pantay-pantay. Kaya po kung inyong mapapansin o mapupuna, ang ating pong makabatuhan dito ay hindi po pantay-pantay. Yan pong mga yan ay coral stones at limestones na mayaman sa calcium carbonate, kaya po naman sensitibo o mahina sa acidity ng tubig ulan. Kaya po sa katagalan ng panahon, nagkameron po siya ng formang ganyan. At yung mga yan po ay nabuo pa noong pong panahon ng Paleocene Age. 60 milyong taon na po ang nakararaan. Ito po yung panahon kung kailan namatay yung mga dinosaurs at nagsimula pong mabuhay ang mga mammals. Ang Pilipinas po, alam po nating lahat na nakapaloob po sa Pacific Ring of Fire, kaya po naman marami po tayong bulkan sa ilalim ng ating mga katubigan at sanhi po ng pagputok ng mga ito. Nagkikiskisan po ang mga bato at lupa, kaya po may mga lugar na umaangat at may mga lugar na nagbabawas po ang tubig. Kaya po nagkameroon ng formasyon ang Masungi Georeserve. Bago po tayo dumako sa mga tao po sa likod ng aming organisasyon, ito po nung panahon ng 1996, bago pa man po namin simulan ang pangangalaga ng lugar na ito pong lugar na ito ay naabuso, nakalbo, pinamahayan po ng mga illegal loggers at land grabbers. At pagkatapos po ng halos magtatatlong dekada na, simula po noong 1996 nang ito'y pangalagaan, ay maswerte po tayo ngayon dahil kahit papaano nagbabalik na po ang buhay dito po sa Masungi. At noon pong December 2015, amin pong binuksan ang Discovery Trail sa publiko upang makita po nila at mahalin din ang lugar na ito. Makita kung paano po namin pinangangalagaan at pinoprotektahan. At noon po namang 2017, tinanggap po namin ang hamon na papanumbalikin ang kagubatan sa paligid po ng Masungi, kaya po nailunsad ang Masungi Geopark Project na isinasagawa naman po sa Legacy Trail. At sa pagpasok po natin at paglalakad, may mga ibabahagi din po akong mga kwento at kaalaman po patungkol po sa mga ikot ng buhay ng mga hayop, halaman, tsaka yung mga bato po dito sa Masungi, Baras Rizal po. Katulad po ng kabatuhan na ito po ay may sukat na 10 kilometro ang haba at 6 na kilometro naman po ang lapad. Hindi lang po yan basta bato, ito po ay nagsisilbing proteksyon ng mga hayop dito sa loob at sila po ay nananatiling protektado po. At yung mga hayop po na nasa labas, na maaari pong invasive po o hindi po tubo dito, yan po ay mahihirapan makapasok dahil po sa taas at tulis po ng mga bato po na ito. Yan. At paalala po, sundin po natin yung mga patakaran na nabanggit para po sa ating kaligtasan. At kung may mga tanong po kayo, wag po kayong mahiyang magtanong sa akin. Okay po? May mga lambat po tayong aakyatan. Kung hindi po kayo komportable, maaari po kayong magsabi sa akin, wag po kayong mag-alala. May mga alternatibong daan naman po tayo na ginawa po. At ingat lang po tayo sa mga daanan dahil ito po ay medyo madudulas po. Tsaka sa paghawak po ng bato dahil po matutulis. Okay po? Kung handa na po kayo, tara na po. Simulan na po tayo. Isang malaking bato to. Opo, kabuuan po yan ng Masungi Georeserve po. Walang ahas dito. Siyempre po meron, pero wag po kayo mag-alala kung saan naman po silang umaalis pag nakakaramdam po sila ng mga galaw po ng tao. Ayan po, pakita ko po sa inyo yung butas na ito. Ito po ay tinatawag pong sinkhole po o biyong po kung tawagin ng mga katutubo. Ingat lang po. Sinkhole yan. Malalim yan. Opo. Ayan po ay, may dalawang uri po tayo ng biyong po, yung cover collapse po, tsaka yung cover subsidence po. Yung cover collapse po, yun po yung may takip sa una po, tapos sa katagalan ng panahon, nasisira po o nawawala. Yung cover subsidence naman po, wala po siyang takip, pero unti-unti po siyang lumalalim po. Yan po yung meron po dito sa Masungi, yung cover subsidence. Apo. Okay. Ganda. Ito po, ano to? Bamboo. Bamboo po. Apo. Bamboo. Di ba King, may ganitong bamboo tayo sa farm? Oo. Dito po, mas marami po dito sa loob. Ganda. Yun po yung biyong po kanina, dinadaanan din po yung tubig na sa groundwater po, na siyang iniinuman din po natin, galing Bukal, tas dinadaanan din po ng mga papunta po sa Tongtong Falls at Daranak Falls po. Ah, talaga? Tsaka sa mga karatig sitio po na malapit po dito sa area po. So may ibang tubig dito pumupunta ng Daranak Falls? Opo. Yung dumadaloy po o yung umaagos po dun sa mailalim po ng sinkhole. Ay, ingat kayo ha, medyo madulas.
Dahan-dahan po, madulas po. Very natural yung pagkaka-landscape. Yes po. Ayan po, ito po bahagi ko lamang po, ito po yung uri ng bamboo na gumagapang. Yeah. Ang tawag po dyan ay usio. Usi. Yan. Lingid sa kaalaman natin na ang isang bamboo ay isang damo po. Kaya naman sila po yung unang tumutubo sa mga kagubatan, kabundukan, lalo na po pag nakakaranas na po ng mga pang-aabuso, nasira na po isang kagubatan, sila po yung unang tumutubo po. Yan. Maganda pong tignan sa isang lugar na maraming bamboo po, pero nakakalungkot din po kung iisipin natin. Nakakalungkot dahil ito po ay senyalis na rin po na nagkaroon na po ng pang-aabuso yung isang kabundukan, kaya naman sila po yung marami. Yan. Sa Pilipinas po, meron po tayong 21 uri na lang po ng bamboo. At ito sa Masungay po, ayon po sa katutubong kaalaman, meron po tayong 4 na makikita dito. Katulad itong usiw po, yung gumagapang, yung bungkawi po, mamaya papakilala ko po yan sa inyo, tsaka yung buho at kawayan po. Yan. So walang pumapasok dito na tagalabas or mga nagkakaingin. Ay, wala na po. Wala po. Pero dati po, yun po yung pinaka... Problem yun, problema kinakarap din namin dati. Yung mga illegal po na nagpuputol ng mga puno, yung mga nag-uuling, yan po. Pero sa ngayon po, wala naman na po. Paano nyo protect para hindi sila mag-intrusive? Opo, una-una po noon, nung hindi pa po bukas yung Masungay Reserve para sa bisita, nagpoprotekta, nagkokonserbahan lang po talaga itong lugar, pinapangalagaan. Ayun na rin po, na paalis po nila yung mga... Paano nyo binabantayan sa laki nito? Marami po kaming mga kasamahan po na mga nagbabantay rin po. Okay. Paano yung mga boundary niya, ma'am? Anong nyo? May bakod, ganyan? Wala? Doon sa mga boundary? Wala naman po. Wala naman talaga. Po. Apo. Sobrang ganda, no? Talagang, it's a, rainforest. Rainforest sa mountain. Kaya yung mga kawayan. Ito po yung buho, no, ma'am? This is the second kind, no? Apo. Ito po, bungkawi naman po, ito pangatlo. Bungkawi. Apo. Yan. Kung nabalitaan nyo dati po, yung may mga armado po. Oo. Sa TV. Oo. Ayan, doon po yun sa Latin po. Party rin po nito, kaduktong lang din po siya. Doon sa may highway? Apo. Apart pa rin ng Masungi. Masungi, apo, Masungi pa rin naman po. Apo. Wow. Ayun po yung mga... Ano nangyari doon? Okay, bawal pala. I'm not supposed to ask. Pero okay na naman po kasi nasa TV naman po siya. Okay. Lahat naman po alam nila. So, anong nangyari doon? Ayun po, yun po yung mga tao na gusto pong gamitin o angkinin yung lugar po na iyon. Pero para po sa pagkakaintindi ko, wala po silang makitang mga ipinipresenta na mga papel na sila po yung nagmamayari na. Pero ngayon po okay na po yun. Bali, mismo po yung gobyerno po yung nagpaalis sa kanila. Pinaalis sila? Apo. Sa katunayan po, kaya po may mga police din po na mga romo-rondo dyan to protect din po yung area. Oo. So ma'am, can you discuss ano yung difference ng bungkawi? Ito po. Ito naman po yung isang uri po ng bamboo po dito. Tinatawag po itong bungkawi po. Ito naman po yung erect type po o yung nakatayo. Okay. Yan. Yung mga katutubong dumagat po o yung mga ibang katutubo po, kadalasan po ito po yung ginagamit nila sa pagluluto ng kanilang mga pagkain, kanin at ulam po. Yan. Pati po paggawa po ng kanilang mga bahay, kasangkapan po sa bahay, mga baso po. Ito rin po yung materyales po. Bungkawi. Bungkawi po. Ayan po, makita niyo po yung kulay kayo mangging parte po. Ayan. Ito po. Yan po ay iwasan yung hawakan. Hindi po yan, sir. Ito lang po. Okay. Ano yan? Kasi po matinik po yan tsaka makati po. Yan. At ito nga po pala ay may isang ugali po na ito po ay isang beses lang po na mamulaklak sa tanan ng kanyang buhay. At pag siya po ay namulaklak na, sinyalis po ito na mamamatay na po siya at matutuyo. Yan po.
Wala po kaming specific na oras kung ilang buwan, ilang taon po. Pero yun po yung senyalis niya. Once po na nagbulaklak na po siya, yun po yung magiging... Pero yung bulaklak niya eventually, pag nahulog yun yung bagong tutubo, hindi ho ba? Ay, hindi po. Kusa po siyang tumutubo katulad po niyan. May mga tumutubo po. Asan pa ba iba dyan? Okay. Apo. Shoots then. Apo. Ayun yung shoot po, yun po yung kinakain. Oo. Apo. May mga indigenous native plants. Hay po. Ganda oh. Ayan po, takip banal. Ano to? Native to? Takip banal po, La Suerte. Gamot po siya sa arthritis or rheuma po. Ayan po sa katutubo. Talaga? Apo. Idadahang mo lang siya sa apoy, sir. Tapos lalagyan mo siya ng konting oil. Pwede mo na siya ipahid sa parte ng katawan na masakit. Masakit. Apo. Ganun po. Gaano nyo katagal ginawa yung mga trail na to? Ito po mga nasa 3 hanggang 4 na taon po. Kasi from 1996 po, 2015 po kami nagbukas para po sa publiko. Unti-unti. Opo, unti-unti po. Dahan-dahan lang po ha, pataas na po. Ito no ba yan? Sige po, pahinga po muna kayo habang hinihintay po natin yung iba. Ito no ba yan? Po, Wow, ang ganda. kaya po ba umakyat sa lambat? Parang hindi. Apo, pero may Diyan tayo alternatibo dadaan? naman tayo. Wala po problema. Ganda dito oh. Pwede ko kayo magpa-picture kung gusto niyo po. Oo, pwedeng magpa-picture. Sige po, picturean ko po kayo. Paroot o cloud run or cloud rat po. Ayan po, yung larawan po niya. Yan. Yan po ay isang bukod tanging hayop po at nocturnal din po, kaya naman sa gabi lang siya maaaring makita at marinig po. Yan. Ay, yung cloud rat o cloud runner po. Yan. Paroot po kung tawagin po ng mga katutubo. Yan. Madalas po yan umakit sa mga puno po para kumuha ng mga bunga, prutas po para kanya makakain po. Yung jacket. Sige po, silong po muna kayo lahat. Silong muna tayo. Sa dulo po. Yan. Pakita mo sa kanila. Ito po yung itsura niya. Dito po mismo? Dito po siya mismo lumalabas? Ito po, dito po. Maaari niyo siya makita po dito. Ah, dito? Kala ko dito sa Hindi po. Ito po yung mukha niya. Yung mukha niya po, mukha niya. Mukha niya po. Siya yan. Maraming salamat. Ngayon po, dito po sa Luzon, 2 na lang pong uri yung maaring makita po. Sa katunayan po, noon po marami po sila, nasa 12 po sila. Pero yung iba po ay endangered na po o malapit na pong mawala dahil nga po sa mabilisan na pagkasira po ng kanilang tirahan, ito pong kagubatan. At kaya naman po sila po ay malapit na rin pong mawala dahil nga po doon. Yan po. So ilan ang population nyo ngayon to? Dito po sa Luzon po, meron po tayong 2 uri po. Yan. Ay, yung population niya. Hindi nandito sa park. Sa Masungi po, hindi ko po masasabi. Kasi yung sinasabi ko po ay buong Luzon na po yun. Maaari po siyang makita po dito. Yan, nocturnal po siya. Sa gabi lang po siya maaaring makita at marinig. At madalas din po siyang umakyat sa mga puno po para kumuha ng mga bunga na kanya pong makakain po. At meron po siyang mahabang buntot, tsaka kuko po. Kaya magagaling din po silang umakyat sa mga kabatuhan po. Gaano po yung kalaki? Yan po ay nagtitimbang po ng 3 hanggang 4 na kilo po. Malaki. Malaki sa pusa. Apo, apo. Parang pusa siya actually siguro. Yan po. Ako po, hindi pa po. Ako. Talaga po. Di ba, ang laki po. Nakakulong. Hindi po doon sa bahay ng kaibigan ng kuya ko, may puno, nalaglag. Kala nila daga.
Opo, totoo po, ano siya, malayong kamag-anak ng daga. Tama po kayo, medyo kamukha po kasi. Tapos minsan may naligaw sa bayan. Opo. Diba? May naligaw sa bayan po. Opo. Mahuli po ng farmer. Inano po namin sa DNR. Kaya ano po, patunay na talagang mayroon po. Opo. Nakalulungkot lang po kasi sa ating mga Pilipino po, hindi po natin sila talagang tuluyang kilala po yung iba po sa atin, yung karamihan nga po, yung iba po, mga dayuhan pa po, yung mga nakakakilala sa kanila po. May mga gusto ba mag-try ng lambat? Or we do the alternative? Sinong gustong maglambat? Yan. Sino po yung mga gusto po maglambat? Sunod na lang po sa akin. Dito po kayo. Okay. At yung sa mga mag-alternative po o hindi po dadaan dito, doon naman po kay Ma'am Bianca po. Dito po Sige. yung daan natin. Sige. Sige po, dito po, maaari po kayo mamili sa malaking butas o maliit, pero wala naman po itong pinagkaiba. Pagdating po dun sa taas, may bakal po kayo makikita, pwede nyo po yan tapakan, at tumawag po kayo sa 2 lubid po para makaakit po kayo. Okay po? At dito po kaya pong magsabay-sabay ng 2 hanggang 3 tao, pero para sa safe po natin, kahit isa-isa lang po, wala pong problema. Wala pong hardest. Wala po. Doon tayo. Wala pong gagamit ng tuhod po para hindi po kayo masugatan. Matutulis po kasi mga bato. Dyan din. King, tignan mo siya, salubungin sila, King. Nakakit na sila lahat? Yes, mabilis sila. Oo. Agad sila. King. So ito po yung pinanggalingan kanina, ito yung inakyat nila. Yung kabila, yung kalahati, yung ibang part ng team natin umakyat dyan. Tapos tayo, doon tayo sa long cut, pero hindi tayo umakyat dyan. Whew. Ay, umakyat si ma'am? Hindi. Okay po. So, oo. Yung mga times na kailangan mong humawag sa mga baging para makaakyat ka. Pero nakikita ko dun sa taas. Naglambat Para po yung kayo, bamboo ma'am? Forest, sobrang ganda. Andiyan na po sila. Hindi na kaya. Yup. Ganda. Oo, sayang. Balikan natin. Ibang trail din to. Dito sir, papunta po ng Sapot. Pag sa mga ayaw po magsapot, ito po yung alternatibong daan po. Ito na yung papunta doon sa kainan. Hindi pa po, malayo pa po. Nagutom na si sir. Sige sir, una po kayo. Parang ganda dyan sa taas. Apo, malapit na po tayo, pasapot na po tayo. Okay. Okay po. Ito bamboo shoot ko. Apo, katubo King, pa lang pakita po mo. siya. Ganyan. Ito po yung mga bagong tubo. Wow, ang ganda nitong formation na to. King, kita mo yung bato, nakahiga. Leather jacket. Ano, jacket? Oo, mainit eh. Ma'am, anong kawayan to? Mungkawi po. Bukawi. Parehas lang po.
Bukawi. Bungkawi. Meron pa tayong 100 kilometers, guys. Ingat lang po sa mga ulo ha. Meron po mababang parte po dito. Wow. Ba't nagpuputi-puti? Ang tawag po dyan, lichens, sir. Ano po yan? Lichens po, clean air indicator po siya. Ibig sabihin, Clean air. Apo. Oh. Ibig sabihin, may malinis po na hangin sa isang lugar po. Pero yun po ay sensitibo din po kapag polluted na po yung hangin sa isang lugar, namamatay din po yan at nangingitim po. Ingat po, ingat. Ulo, direct ulo. Ulo ha, sop. Oo. Traffic lang. Bye! Oh, wow. King ko ka picture. Ingat lang po ha, ingat. Dito sir, maganda po yung picture dito. Matibay to? Hindi po masyado, huwag na lang pong hawakan. Sir, dito na lang po tayo sa gilid. Ito na lang. Apo. Lang po. Okay lang po. Okay na po. Oo. So, kapit ka. Yung pala kaya pala matagal because the walking tapos Apo. Kaya kung full trail po, nasa 3 to 4 hours po siya. Ingat po sa bato po ha. Malapit lang din po pala yung farm nyo rito, sir, no? So, dito mga hawakan mo. So, lagi po kayo na doon, sir? Bihira po kasi sobrang lagi ako nasa travel. But this is super ganda. Salamat po. Super ganda. Bawal umihi ha, masira yung halaman. Acidic. Grabe naman yan. Acidic. Yan. Pakilala ko lang din po yung halaman na to. Familiar po ba kayo sa halaman na yan? Alin po? Ito po, ito po. Itong puno na Ito puno na to. Opo. No. May nakakakilala po ba? Balete? Yan, tama si sir. Alam ni sir yan, di ba? Yan po ay halaman ng balete po, strangle type and pig tree po yan. Umuusbong po yan o lumalago po sa pamamagitan po ng pagpulupot na po sa ibang mga bato at mga puno po. Yung ganyang halaman po na kayang mabuhay po kahit sa hangin lang at kahit hindi po yan nakatanim sa lupa ay tinatawag na hemiepiphytes po o half air plant. Yan. At tama nga po yung ibang kasabihan po ng ating mga matatandang kamag-anak po na ang balete daw po ay tirahan ng mga engkanto. Yan. Dito po sa Masungin, napakarami pong balete at hindi po namin niya kinakatakutan. At yan po ay aming yaman na inaalagaan dahil po yung mga prutas po niyan ay kinakain ng mga hayop po na naninirahan po dito. Katulad ng mga unggoy, yan. At sa isang uri po ng balete ay may isang katambal po ng uri ng potakte po o ng wasp. Sila po ay nangingitlog sa loob ng prutas. Oh. Apo. Kaya kung tatanggalin po natin ng isang uri ng balete ay may maapektuhan din po yung uri po ng potakte o ng wasp din po. Interesting. Apo. Tara po.
Yung mga staff pala dito, Ma'am Sara, talagang dapat mga hikers. Apo. Yes. At sabi niyo, ma'am, itong dinadaanan natin is just for the beginners, ha? Apo. So yung the rest na i-skip natin, mas matindi yon. Opo. Ayon po sa mga bisita po nakakapunta po rito, kahit full trail po, siguro po i-rank na siya ng 1 to 10, nasa 3 to 4 lang naman din daw po. Ito? Opo. Itong nilalakaran natin Opo, ngayon? 3 to 4 po. Oh, wow. King, halika. Basta medyo tanana. Okay, pasingitin mo na si King. Yung ba yung bayawak? Bayawak po. King, may bayawak dito. Tingnan mo. Nawala na. Nawala na. Ayun po. Ayun. King, yung bayawak. Pakita mo. Kita mo yung bayawak, King? Yes, direct. Okay, so may mga wildlife talaga rito. Okay, wala na yun. Umalis na. Sinimento ho ba to, ma'am? Ito po, yan po yung mga binitbit nila, yung mga step Sinimento po to? talaga. Opo. Pero yung bato galing din dito. Doon po sa iba po. Binuhat pa po nila yung papunta dito. Papunta rito para Apo. lang magawa. Opo. Kaya umabotin po ng ilang taon po yung paggagawa po ng trail. Wow. Ito na yan. Wow. Nagulat ako kayo, sir. Grabe to, oh. Para siyang bonsai. At yung mga marka po na nakikita niyo sa mga bato, yung parang inano po ng hayop. Yan, yung mga marka, yung mga ganito po. Ayan po, yung tinatawag na Karen po. Dahil po yan sa tubig ulan po, acidity ng tubig ulan, ayan, hinuhubog po siya sa tagal po ng panahon. Ito, King, ipakita mo. Ito. Karen naman po yung tawag dyan. Karen ang tawag. Karen, o yan, o. Ito. Tumaganyan, o. Ma'am, anong halaman to? Baleta rin po yan, sir. baleta rin to. Nakita niyo po yung pinaka-ugat niya po, marami po siyang ano. Para siyang bonsai. King, pakita mo to, itong halaman na to, parang bonsai. Actually, bonsai siya, no? Tama po kayo, sir. King, kuhanan mo sila. Dito tayo. Diyan muna kayo, ha? Oh, wow! Ang ganda! Picture lang po kayo. Ah, ito na. Hintayin lang po Kita mo natin yung mga rock sila. formations doon. Grabe. Ito na. Ito na yung highlight. Yes po. Yeah. Tara po, lapit po kayo. Ayan po, nandito na po tayo sa sapot po ni Kuya Rick. Si Kuya Rick po ay isa rin pong park ranger dito at siya po yung nakatuklas ng magandang tanawin po na ito. Dati po kasi nung ginagawa po yung train namin para sa mga bisita, nakaamoy po siya ng mahalimuyak na bulaklak po ng wisteria. Ito po yung wisteria. Oh. Yan. Sinundan niya po yung amoy na yan, kaya naman po natagpuan niya po yung magandang tanawin po na ito. Yan. Kung mapapansin niyo po, hindi po namin yan pinatag o sinemento. Ginamitan lang po namin yan ng mga kabre po. Pero para syempre po, hindi po masira yung mga natural po na limestone po. At binagay lang din po namin sa bundok po, disenyo po ng bundok. Yan. At nakita niyo po yung gagamba po na yan, dinisenyo po niya yan dyan dahil tuwing alas 5 po ng hapon, madalas po siya makakita ng mga orb weaver na gagamba. Gumagawa po ng sapot po para sa panghuli ng kanilang makakain po. Yan. At para po sa kaligtasan natin lahat, pakisiguraduhin lang po yung mga ating mga kagamitan, yung mga cellphone po natin. At sa mga bulsa po natin, double check po natin kasi dito po may maaari po kayong umupo, humiga. So, lagay na lang po natin sa mga bag po para mas ligtas po yung mga kagamitan po natin. At pagpasok po natin, bawal po itong yugyugin at talunan para po sa kaligtasan po ng mga kasamahan natin. Wisteria po. Wisteria. Apo. So, natapos na yung flowering stage kasi puro fruit siya, oh. Apo. At wild lang. Yan? Hindi, wild lang.
Sige po, tara na po. Sunod na po kayo sa akin. Safe? Opo, safe po yan. Ay, Dad, itong anak. Dito po, meron po tayo alternatibo po. Pero, kaalalayan ko po kayo, sayang naman po yung experience niyo, ma'am. Andito na rin po kayo. Sige po, kaya niyo yan, ma'am. Kaya niyo po. Okay na, safe na tayo dito. Safe naman po yan, ma'am. Don't worry po. Sir, ilan yung taong kaya ng sakot? Ito po, kaya po ito ng 45 na katao po. Pero para po sa safety po ng mga bisita, ina-allowed lang po namin yung 15 po na katao po. Opo, kaya po tayo lahat. Hawakan ko po kayo. Safe na tayo dito. Yung iba po namin bisita, humihiga pa rin po. Dito. Opo. Upo, higa. Limestone talaga. Oh, ganda. Mari po kayo umupo kung nais niyo po. Yan. Sige, anak, sige. Kasi parang tayo sabay-sabay ng bigat. Okay lang po yan, ma'am. Safe po yan. Okay na, safe, nasa safe side na tayo. Yan. Okay, picture. Okay na, nasa safe side na tayo. So, andito tayo sa Sapo, dito sa Masungi Geo Reserve Park. So, ano yung parang flat na yon? Apo. Ah, yan. Dito po. Yun yung tatay. Sige. Sure. Alright. Diretso na tayo sa tulay. Let's go to the tulay. Sige po. Dito po tayo. Sulit po yung tour natin. Super ganda dito sa Masungi Geo Reserve Park. At kagagaling natin doon sa Sapot, kung tawagin nila. At ngayon ay andito tayo sa bridge. Dito sa bridge may nakita ako na kakaibang halaman. Namumunga siya ng berries. Ayan o. Yellow yung berries niya. At super ganda, super dami. Kahit dito po kayo umawak, sabay baba po. Pwede rin dito sa Apo, baba. pwede din po. Para Pero hindi po parang kayo mas- mahirapan. Ayan, so maya-maya may makikita ka naman na red na berries naman dito, banda rito. Ayan o, red dito naman. Apo. Kamusta po? Ayan, ganda. Dapat pala si Kenneth dinala natin dito, no? Si Kenneth. Kuya Kenneth.
susong dalaga. Asan po? Doon po. Baras din yan? Ay, ano po yung baras po yun. Okay, yun po yung kapag na ito po yung magiging geopark, ang susong dalaga basta isang place po siya na connected po dito. Oh. Asan po yung susong dalaga? Dun, yung bundok po doon. Much higher po. Oh. Ingat po kayo, ingat. Kaya po siya tinawag na bundok ng susong dalaga. It looks like a breast of dalaga. Apa. Tulad siya ng bundok, ng suso ng dalaga na may nipple sa ibabaw. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.